At kasama na po natin live sa ating studio ang founder at owner ng Mang Doming's Barbecue, Filipino and Chinese Food Comforts, Mr. Alvin Dominic Magbanwa. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po. Good morning po sa lahat ng viewers ng Pro Pinoy Kong. Good morning po sa lahat po ng staff ng Pro Pinoy. Isa pong karangalan na nandito po ako. This is first time po na ma-feature. At kasama na po natin live sa ating studio ang founder at owner ng Mang Doming's Barbecue, Filipino and Chinese Food Comforts, Mr. Alvin Dominic Magbanwa. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po. Good morning po sa lahat ng viewers ng Pro Pinoy Kong. Good morning po sa lahat po ng staff ng Pro Pinoy. Isa pong karangalan na nandito po ako. This is first time po na ma-feature kami ng isang legit media. Bigla akong kinabahan. Intro pa lang ni Kong, grabe na binigay ng mga information. Kaya maraming salamat po. Alam mo, Mang Doming. Tatawagin na lang kita Mang Doming. Kasi yung Alvin, parang imported yan eh. Pro Pinoy is Pro Pinoy. Kaya Mang Doming. Hindi ko ma-resist talaga. Tinignan ko. Sabi ko, subukan ko nga kung gaano kasarap. Nung matikman ko, kanina, sabi ko, wow, tagos ang sarap. Thank you po. Tagos ang sarap. Ibig sabihin, pag talagang kinain mo siya, hindi nawawala yung lasa nandyan. Dahil tagos ang sarap. So, ibig sabihin, well-marinated ito. Di ba? Partida, anong oras niyo pa po yan niluto? Kanina po, ang haba po kasi ng biyahe, kaya gumising po ng 1 a.m. Wow! Malasa pa rin. Tapos, umalis po ako ng 4, pero muntik pa rin ako malate. 30 minutes yung ano. Ang layo kasi, no? Ang layo po, tsaka sobrang traffic po. Well, anyway, tell us the story about Mang Doming's. Paano nagsimula yan? Right after college ba? Nagsimula ka na? Or may trabaho ka pa pong pinasukan? Habang kumakain ako. Sige po. Ayan. This is an open book story po namin talaga. Talagang wala talaga siyang plan. Hindi po katulad ng ibang mga business na talagang from the start, nag-conceptualize, nag-plan. Ito po, ang family po talaga namin is meron talagang business na barbecue sa Santa Mesa before, 80s and 90s. Nakikita ko na before na sobrang lakas nila. Kaso lang sabi ko, ba't nasayang yung product. Pero nakuha ko po yung recipe. Kumbaga dinevelop ko na lang kasi karaniwan po sa barbecue talaga pag nakita mo, parang medyo chewy. Si Kong makapagsabi kong chewy ba Kong or medyo siya, delicate yung pag kinain mo siya. Smooth. Yeah. Ayun po yung... Hindi chewy kasi matigas yun. Yes po. Maganit. Yes po. Yun po talaga yung tinutukan ko. Sabi ko bakit hindi nila magawa ng parang dati. And then, inayos ko ng inayos. Pero wala pa po akong, wala akong lakas ng loob para magnegosyo before. So, nung nagka-family, talagang gustong-gusto ko talaga magluto. Pero yung way po ng Filipino before 2017 is only BPO po yung para makapagtaguyod ka ng maayos ng family. Sa sahod-wise ba, Kong? Yun lang talaga kahit labag sa loob mo. I'm a nurse Kong. Nurse ako, pero ang layo. Ang layo. Opo, meron pang discrimination before sa BPO na kapag graduate ka ng nursing, hindi ka tinatanggap kasi alam nila mag-abroad ka. Okay. Yun po, may stigma before. Kaya, nung nakapasok, tinuloy-tuloy ko na for 7 years na sa BPO company po ako. Then, eto na dumating, merong yung mother-in-law ko is a cook din po talaga, magaling magluto. Mga matatanda po sa silang na magaling magluto. So talaga yung knowledge nila sa pagluluto, panlasa nila, magaling talaga. Kaya kung makakalusot ka ng isang recipe sa kanya at nagustuhan niya, ibig sabi ko, pasado mo. Pwede ka magnegosyo. Now, nung second time ko po na nag-approach sa akin yung mother-in-law ko, sabi niya, timplahan mo. Siyempre, yung dun pa lang po nag-approach, sabi ko, uy, meron. Sabi ko, may promise yung timpla ko. Diba? Sabi ko, nung pagka-timpla ko, ito pa lang po yung pumuputok yung Facebook ko 2017. Okay. Ito pa lang po. Pinost ko po sa Facebook na nag-iihaw ako. Nung pagka-post ko, pinost ko sa Facebook na 300 sticks of barbecue sold out. Pero wala pong 300 sticks ng barbecue. Tinignan ko lang po yung pulso ng tao kung may kakagat. Dumating po yung mga order. Tapos ngayon, hindi namin alam na kung anong gagawin ko. Siyempre, wala pa akong idea kung paano. Wala akong vehicle. Wala akong kahit motor, kahit bike. Wala ako kasi parang ang buhay po namin nung nagtatrabaho pa lang, parang mabawasan lang ako ng 1,000 pesos dun sa sahod. Apektado na yung isang buwan ng namin ng budget. So sabi ko, dumating na kami sa point na
dito sa Pilipinas dati, kung kapag graduate ka, pag bachelor's degree ka, pakiramdam mo nanliliit ka kapag nagtitinda ka. May ganun factor sa akin na parang ang taas ng tingin mo sa sarili mo kasi, bachelor's na ako, tapos magtitinda lang ako. Hindi pala ganun, ang dami pala nga. Eto na, kung dumating yung mga orders, syempre mga kakilala, ang pinakamagandang kwento doon kung nanghiram ako ng motor. Kasi 8 p.m. may umorder. So, first order namin, hindi ko pwedeng palampasin to. Hindi ko pwedeng palampasin to. Nanghiram po ako ng motor, hindi naman po sinabi nung pinaghiraman ko na walang preno. Ay. Ngayon, kas ko yung paa ko hanggang doon sa bayan ng sa bayan po ng GMA kasi silang po yung bahay ko sa GMA. Kas ko yung paa ko hanggang ma-deliver ko. Pero sabi ko parang after ko ma-deliver, sabi ko parang nung pauwi na ako, parang ang sarap pala. Ang sarap. Ang sarap ng feeling. Yes po, kahit almost wala pong kita kasi yung sumunod po na order naman namin, wala na po akong mahiram na motor. Si Mrs. naman po nag-deliver. Ang cost lang nung de-deliver is 120 pesos. Umarkila po siya ng tricycle 150 pesos. Lugi po ng treta. Pero sabi namin, nagpapakilala pa lang tayo. Sige, game na yan. Tapos yung pangatlo po na dineliveran naman namin, 1 a.m. po nag-message. Pinatulan po namin talaga. Kasi madaling araw, nag-iihaw kami mag-asawa. Pagsubok yun. Kaya sabi ko nga, kaya nung tinatanong po kami, ano bang pinakamahirap na pagsubok nung nag-uumpisa kami, sabi ko parang wala kasi parang doon na kami galing Parang smooth yung ginawa sa amin ng Panginoon ko Parang, okay, sige, ganyan, ibibigay namin to sa inyo. Pero parang hindi po namin iniinda kasi galing na kami sa lowest point of our life Kaya anong pumasok si barbecue, sabi namin, di na namin pakakawalan to. Hindi na namin pakakawalan. Kasi grabe yung binigay na benepisyo kong pag-aaral ng mga bata, mga gamot ng bata, everyday expenses, sinagot niya lahat No sweat, tapos nakakapag-ipon pa kami. Then nakakapag-hire pa ako ng mga daming tao. Kasi kung ang ginawa ko po talaga, yung mismong barangay ko, I'm giving back to my barangay. Lahat ng walang trabaho, pasok kayo sa akin. Kung kaya ko kayong pasorin, hindi ko man kayo mapasahod ng ganun kataas, pero at least meron kayong, habang naghahanap kayo ng ibang trabaho, sa akin kayo. Ganun po ginawa ko. Meron po taga-tilad ng karne, taga-tuhog, taga-tadtad, taga-ganun po. Tapos sa store ko po na tinayo, naglaglaan po ko ng 10 tao. Kaya at least, ang dami na agad ng natutulungan. Sabi ko, kahit maliit lang kita, okay na yan. Basta at least umiikot tayo. At saka nakatulong. Yes po. Yan po yung main reason talaga. And also po, mapakilala ko yung maliit na bayan po namin. Yung maliit na bayan po namin, GMA. Kasi pag sinabi pong GMA sa Kamuning, hindi po. Lagi pong ganun ang hindi. Maganda malaki yun. Opo. Nationwide yung GMA. Opo So hindi maliit na bayan yun. Kaya ang po sa amin, kapag gusto ko mapakilala na at least merong kahit nag-stand out na isang pagkain sa amin, although marami naman po sa amin pagkain, pero ang gusto ko makilala kami na, kaya tinag ko siya as number 2. Pag sinabing number 2 barbecue, it's GMA Cavite. Para iba. Okay, yes po. Okay, kahit tingin ko ito yung isa sa pinakamasarap. Kailan kayo nag-resign? So BPO. From your jobs? Medyo tuso po ako pagdating sa ganyan kong Ang ginawa ko po, nag-home base muna ako. Nung hindi pa po uso yung mga work from home, nakahanap na agad ako ng client na makapag-work from. Pero ang liit po ng sahod. Talaga naka-fix lang ako sa 20K. Hindi po kayang patakboyin yung pamilya kasi nag-aaral yung mga bata. Then, sinabay ko na po. Tapos, takot na takot po kami talaga dun sa kumbaga yung mindset namin, hindi pa talaga businessman before. Ang ginawa namin, nagkuha ko ng motor na hulugan. Kasi kailangan na talaga Okay. Pero against kami sa pagmumotor kasi ang dami nga na-aksidente. Di ba? Pag nakakatakot. So, hindi tayo alagwa. Sabi ko, kapag di natin kinuha yan, kuha kami ng motor. Kakuha namin, yun, nagdire-diretso na. Tapos, akala kasi namin, hindi namin kayang bayaran. Pero, God's grace, kayang bayaran ng barbecue. Iisa pa lang yung product namin, barbecue pa lang, pero kaya niya ng bayaran. Sabi ko, grabe. Nung nagtatrabaho ako, hindi ko ma-imagine, kaya kong bayaran yung ganun. Nung mga first part pa lang po na tinatry natin magnegosyo, nakakailang kilo lang po yung naubos natin everyday? Maliit lang po. Parang 3, 4. 4 kilos. Kasi po, ang 1 kilo is
18 to 20 pieces eh. So, ganun pa lang. Pero makikita mo na agad yung, iba kasi yung income talaga nung iba yung income ng business doon sa nangangamuhan ka. Ibang-iba po talaga. Kasi nakafix ka doon, ito, pwede ka pa mag-hustle eh. Pwede kang mag-alok, pwede kang magbahay-bahay. Talagang inaral ko siya na para, ayoko na talaga. Kasi yung nasa BPO, kung parang hinahatak yung pa ako pa uwi. Alam niyo yan, parang papasok ka pa lang, pagod ka na. Pagod na. Ganon, 6 hours a Kasi day. normally ang BPO sa gabi. Yes po. So, sa umaga kasi kukunti lang. Opo. I think 50% of the workforce report in the morning. Yes po. And then the rest, yung 100% sa gabi. Kasi mostly yung customer mo or kliyente mo ay sa United States of Yes. America. At doon umaga. So tama ka, talagang magkakaroon ka talaga ng health problems pag gano'n. If your whole life, yun ang trabaho mo. Hindi Diba? naman po yun dahil sa may mga toxic clients. Talagang parang feeling mo pagod ka lang. Ma'am, madam, given na po kasi yun eh. Once na pinasok mo yung BPO talaga kasi iba talaga yung hindi siya normal talaga. Environment. Iba yung ikot ng mundo. Yes po. In other words, sa umaga tulog ka, Aba. sa gabi nagtatrabaho ka. So wala kang social life. So, wala ka ring Wala social. kang, pati yung mga anak mo minsan napapabayaan dahil wag mong gisingin si daddy kasi natutulog pa. Wala lang lambingan. So it's just like you are abroad in your own country. Exactly po. Di ba? Ganun na ganun po yung nangyari. So anyway, nagkaroon ka ng work at home, that's 20,000 pesos. Basic. Baka sinabi mo lang maliit lang, 20,000 pesos, pero wala ka ng pamasahe, wala ka ng kain. So in other words, yung 20,000 pesos na yon, probably it's worth 35,000 pesos. Yes po. Kasi sa bahay ka lang eh. Ang problema naman po sa amin nun kung yung time na yun, hindi pa ganun ka-rampant yung line internet. Ang ginawa ko po, para lang makapag-work from home, nag-rent ako doon sa kapitbahay namin na abot ng line. Di, para rin ako na boarding house. Pero malapit lang sa bahay ko. Parang nandun rin pa rin po ako gabi-gabi. But do you still do it now? Hindi na po. Hindi na. Okay. Pag-usapan na natin tong Mang Domings. Yes. Sino nagpangalan ng Mang Domings na yan? College name ko po, Doming po tawag sa akin. Mang Doming nga. Tama. Dominic po. Si Doming. So, okay. You started paliit-liit and then ngayon, mayroon na ba kayong physical store? Nag-offer na ba kayo ng meals? Yes po, we do kung ang ginawa ko po ngayon po nag-undergo po kami sa isang consultant ng franchising by 2025 first quarter po. Yun na po yung naging move namin to franchise. Isang full resto na po yung nagawa namin pero hindi pa po siya ganun ka-pulido. Pero ano po, munisipyo, hawak ko na tsaka ano. Ilang branches ba yung ano? Isa pa lang po kami. Ang ginawa po kasi namin is dapat yung ipangtatayo namin ng second branch namin, ipinasok na lang po namin ng consultancy para at least naka-advance kami. Tapos pinagawa ko na rin po yung komisary ko. Ayan. Advance. Before you go into franchising, kailangan may malaki kang komisary. Kasi doon pinaprocess, doon minamarinate, doon hinihiwa yung karne. Tapos, siyempre, meron ka na bang supplier ng fresh meat? Ang supplier ko po ay iba-iba. Iba po sa baka, mahogany po kasi malapit ako. Iba po sa pinapaitan, iba po sa karne, iba sa taba. Okay, so ito yung sa restaurant mo naman. Yes, po. Sa barbecue, siyempre pork yan eh. Pork po, pork. Of course, may chicken Supplier. din. Yes, The first time I tasted barbecue was here in Manila. I ate doon. Yung masarap na barbecue, kumain ako sa Aristocrat. Ang Aristocrat, actually, ang main product talaga nila ay pork and chicken barbecue with Java rice. Yan. Tapos lalagyan ng atsara. Yun, laban na yun. Di ba? So, yung meat mo, yung pork, meron kang supplier. Yes po. Araw-araw. Ang sa akin po, may isang freezer po ko na storage po ng nakatuhog na. Yun po ang ginagawa namin. Kasi, eto po, Bermans kong talagang Malakas. Malakas Buhos yan, talaga. no? Buhos. Bilao. Kaya napo-frustrate po. Minsan marami pong dumadayo pa.
para mag-pick up tapos walang makuha. Kaya never talaga kaming nawalan. So, ang ginagawa mo ngayon, okay, you buy a lot of pork. Magkano naman bili mo ng pork? Naglalaro po. Ganun yung pork. Ah, Before po talaga, ang hirap po kasi ng stability ng pork. Cavite po is apektado pa ng ASF. Totoo Kasi yan. nadali rin po kami niyan. Nagsabay-sabay po. Pandemic, ASF, tsaka Taal. Nung sumabog. Talagang kami yung lahat na para kami sinakloban talaga. Pero sabi ko, okay lang. Walang problema yan. So anyway, diretso naman kasi sa inyo from the slaughterhouse diretso sa inyo. Kasi by this point at this point in time, bumibili na kayo ng buong baboy. Hindi, ang mangyayari po kasi kung kinonsider ko po dati yon, pag buong baboy kasi yung ginawa mo kung hindi mo makukuha yung part na gusto mo. Then ang nangyayari po before nung dumidirekta po ako sa slaughter, meron po tayong nangyayari na pag kinuha mo ng fresh, mainit pa yung laman. Pagdating mo sa bahay, meron na discoloration. Oh? Yes po. Ayun talaga, as much as we want to solid talaga na ano po. So may na, supplier ka? Yes po. So okay, magkano kuha mo sa supplier? Ito wholesaler ito eh. Aba. 270, 280 to 300. So tama pala ako. Opo, tumatakbo po sa ganun. Narakit pala si Joe. 400. Naisahan ka, ma'am. Baka po liempo yung kinuha niyo. Opo, liempo po. Mas mahal po talaga yung liempo. Liempo ang ginawa mo. Okay. Kaya nga sabi ko, Ito ano po bang part to ng baboy? Mix po yan ng kasim tsaka ng hind tsaka ng pigi. 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 Kakaramihan Tsaka pigi. shoulder. Ngayon, hindi ka bumibili ng yung frozen na imported. Bumibili rin po. Bumibili rin. Kasi may kailangan po akong part sa kanila kung yung taba. Yung taba. Yes po, yung taba. Kasi kapag bumili ka po sa palengke ng taba, ayaw po nila ibigay. Kasi gusto nila po kasama sa timbang ng karne. Yung sa taba po, si Spain po kasi, hindi naman sila kumakain ng hindi sila kumakain ng balat. So, nililibre yun. I mean, binibenta ng mura. before po, kumukuha ako sa SNR. Sa SNR kasi, nakakaano yung kwento po nun kasi... Class na barbecue ito. Ganito po yung nakakatawang kwento ko sa SNR kasi nakamotor nga lang po ako dati. Kapag bumibili po ako ng taba doon, kinukuha ko lahat ng taba. Sabi mo, bibigay sa akin 3 sakong taba. Kasi 30 plus pesos lang ang kilo binibigay sa akin. Ako yung taga-kuha ng taba. Ngayon, di ba sa SNR po, hindi nakapila na lahat. Alam mo po mayayaman yung tao eh. Nakatingin sila lahat sa akin talaga. Ako nahihiya talaga. Ba't ka mahihiya? Hindi, ganun sa... Binili mo yung taba, hindi mo naman ninakaw eh. Hindi, ganun ang sabi sa akin ko. Ano yan? Taba? Sabi ko, taba po. Tapos ina-expect nila na magkahiwalay po yung parking ng motor sa parking ng 4 wheels. Ina-expect ng gwardiya, papunta ako doon sa 4 wheels, bigla ko ililiko sa sa motor pala, nagugulat sila bigla. Parang nakikita nila, nagbabalot ako ng sako-sako, lalagay ko sa motor, 3 sako. Wow. sabi ko, ay grabe, sabi ko. Kaya ngayon, kung magkakaroon kami ng problema sa tindahan, parang basic na lang sa akin. Kung kasi yung pinagdaanan, grabe. Nasanay na. Okay, medyo may magandang combination nga yan. Kasi yung taba, lalagyan mo lang at least mga 10% yung taba. Kasi hindi masarap ang barbecue pag walang taba. Kung tingin ko hindi nyo napansin, kasi yung dulo lang ang hindi nyo nakain. Ang ratio niya po is laman taba, para pong bacon. So mga 30%. Para ang mangyari po sa kanya habang iniihaw, hindi po siya magdadry up. So 30%. At ibig sabihin may sariling mantika. Yes po. Ang galing mo naman. Yes po. Okay. So yung cutting mo ngayon, makina na ba or manual pa rin? Makina po. Yung slicer po. Slicer. Yung cutting. Okay. Tapos marination mo, vacuum marination or... Hindi po. Ayun po yung misconception po sa barbecue. Kung na kailangan mas matagal mo siyang i-marinate, mas malasa. Hindi. Ang sa akin po ang natuklasan ko doon, kasi katulad natin Pilipino, gumagamit tayo ng soda. Ito i-share ko po. Open ko po sa lahat ng gusto pong kasi 7-Up. Yes po, 7-Up or Sprite. Ganito pa nangyayari, kaya nagkakaroon sila ng problem. Lalagyan po nila ng soft drinks nitong araw na to, kinabukasan nila. Yung soft drinks po nagte-tend na mawala yung spirit niya eh. Nagiging water po, tumatabang. So ang nangyayari, yung marination mo tumatabang din. Ganun po yung nangyayari. Ang nangyayari, kasi kung meron meron din po ang YouTube account. Kumbaga giving back naman sa mga tao kasi tinuturo ko naman yung mga hindi, ang topic ko doon, tinuturo ko yung hindi tinuturo sa YouTube. Katulad po ng
paggamit ng ganito, paggamit ng ganyan, natutunan nila, ganun pala yun, ganyan. Kaya medyo nag-pile up yung subscriber kahit papano, yung kinikita naman ng YouTube, giving back naman dun sa tinutulungan naman ng fraternity namin, which is Fraternal Order of Eagles. Aba, kuya ka pa. Kuya pa. Kuya. Ayun po, kasi sabi ko po, kapag nagkaroon ako ng fund, sasali ako dyan. Kasi magastos din po. Magastos so, hindi ka gumagamit ng soda? Hindi na po. Instead, gumagamit ka ng mga syrup. Pineapple juice po. Or high fructose corn syrup. Hindi po. Kasi glazed yun dating. Subukan mo yan. High fructose corn syrup. Okay po. Yung high fructose corn syrup, glaze ang dating niya, glazy. Ganda. Ang ganito ko nangyari sa amin kasi sinusupply ko po siya sa mga kantin, doon po namin inumpisahan, yung mga kantin po sa lapagan mo kayo ng barbecue diyan, pag di naubos kunin ko. Ganun. Pero pag ano na, yun lang ibabayaran nyo. Sila na rin po yung nakapansin sa amin na sir, medyo matamlay, nakakalungkot yung itsura kasi hindi pa siya maitim. Alam niyo pag natuyo siya, parang pangit na yung itsura. By that day talagang hindi ko alam kung anong pumasok sa akin. Ang bilis ng kilos ko, gumawa agad ako ng sauce ko. Gumawa agad ako ng pang-basting. Pang-basting na sauce. Sabi ko, umigi naman. Sabi ko, okay. Sabi niya, nung sumunod, ubos na ng ubos. Kasi nakita, visual po talaga ang pagdating sa market, visual talaga nag-uumpisa yung tao. Totoo yan. Lalo na pag glossy ang dating yan. Makintab. Sa bagay, yung taba, nagbibigay din ng gloss dahil yung mantika yan. Pero subukan mo ng syrup, like, ano ba mga syrup na mabibili mo? Of course, honey is very expensive. High fructose corn syrup, ibabrush mo lang. Pwede po. Ibabrush mo. High fructose corn syrup. Galing ito sa mais na convert into, tawag nito, na-convert into flour and then na-convert into sugar. High fructose corn syrup. Ayan. Sige po. Subukan mo yan na mamaya tuturo ko sa iyo kung saan mabibili yan. Ay, grabe naman. Grabe naman. So, ayun po sa mga canteens muna. Kasi ang Pilipino sweet tooth eh. Yung Totoo barbecue naman. kailangan manamis-tamis, maasim-asim. Diba? So, ginagamitan mo rin yan ng kalamansi siguro. Kalamansi, toyo. And then actually, dapat sugar. Pero pang ano mo, pang brass, yun ang sinasabi ko, high fructose corn syrup. Okay. Tapos, ano po yung naging reason para magtuloy-tuloy pa yung pagtaas? Ngayon po ba nakakailang kilo na kayo ng pork? 10 to 15, mga ganun po, daily. Parang mga ganun siya. Dati 4 kilos, Opo. ngayon 15 kilos na. Opo. Pero pagdating po ng December, Franchises. yan na po yung pinaghahandaan namin. Yan ang program. Teka muna, may napapansin akong ibang produkto nyo. Like for example, yung chicharon. Meron ding suka. Kung pag kasi nagnegosyo ka ng barbecue, may iwan po mga balat. So, para naging pera pa. Oo nga. Pinag-aralan ko for how many years? 3 to 4 years ko pinag-aralan. Talaga puro palpak. Kasi naglagay pa ako ng mga kulambo para lang para ma-prevent yung mga langaw. Kasi binibilad ko. Kasi hindi ko talaga siya ma-perfect. Daming dikit-dikit. Tapos matigas pag kinain. Ngayon ko lang po talaga na perfect. Kaya binenta ko na siya. Magkano naman niya? Ito po ay 130. Kung 130. This is pure back fat. 130, tapos ang kumukuha sa akin mga reseller, nakukuha po nila na 99 pesos. Tapos may free pa na isa. Abo. So, ang ganda ng kita. Mas maganda ang kita nila sa akin. Parang ganun. Alam mo, ito, bagay na bagay ito sa Otso Cantos. Sabi ni Vic Lima. Pulutan. Tinext ako eh. Kaya pala. Bagay na bagay sa Otso Cantos. Hayaan mo, Vic, bibigyan kita ng Otso Cantos at saka isang pack na ito. Bibilin ko ito mamaya. Ngayon, ba't may suka rin? Oo. Suka po. May ano na po siya, parang chain reaction na kapag nag-offer ka ng ganito, dire-diretso na, benta mo na lang din. Kasi yung suka po namin, pinapatagal ko po doon sa parang banga namin ng 3 months para mag-ferment talaga siya. Talagang maasim na Yes maasim. po, yes po. Para talagang maganda yung ano. Tsaka yung mix ng enzymes nung bawang, sibuyas, ng mga pepper. Talagang lusot na lusot. Ma-extract na. Yes po. So parang nag-age ka ng wine Yes yan po. Instead na oak barrel, ang nilagay mo, bawang, sibuyas, ano pa? Opo, kasi konting sili. ang sili ko po ay dalawa. Iba po kasi yung aroma ng siling
siling pamaksiw ko ngayon, siling panigang. Ah. Hindi nila napapansin yun na iba talaga yung lasa nun eh. Kaya lang hindi maasim yun. Yes po. Hindi po siya maanghang, pero yung aroma niya po, iba talaga eh. May nabibigay. Hopefully, try din nila para kasi iba po yung nabibigay na anghang ng labuyo, iba po yung nabibigay na aroma naman. No? Alam mo, Doming, hangang-hanga ko sa'yo because you don't keep it a secret. Eh. Yo, Sinishare mo sa ating mga kababayan. Maraming nakikinig sa atin. Mamaya lang yan. Ay mag-eksperimento na sila. Magta-try na rin. Actually, kung yun po yung nature ng YouTube account ko, kung ano sila ayoko nga po sila mag-subscribe doon eh. Ang ano ko naman po doon, ang tagline ko naman doon, dahil ito lang ang YouTube account na bawal mag-subscribe. Yan yung ano ko talaga doon. Kasi ayokong pilitin sila. Pero ang nangyayari po, everyday may 200 subscriber na dumadagdag. Kasi pinagbabawalan mo. Alam mo, may mahirap sa kasabihan Pinoy. mo. Pag bawal, masarap. Masarap. Pag bawal, pinapakinggan. Tinatry. Pag bawal, tinitingnan. Pinoy po eh. Pinoy tayo. Mahilig kapag bawal. Kaya ako rito, alam ko nang ginagawa ko. Hindi bawal lahat. Walang gumagawa. Tsaka dyan ko po sorry for the word, pero talagang inaano ko sila kung pinapastop ko yung mga tao, may mga basher. Sinasagot ko talaga sila. Kasi ang nangyayari po, kapag mayroon pong mga nagme-message ng pangit, nawawalan po ng drive yung ibang gustong magnegosyo. Alam mo, pag walang basher, ibig sabihin, hindi matamis na mangga yan. Di ba? Ano bang pinupukol? Ang matamis na mangga. Kung marami kang basher, consider it positive. Sabi nga ng ating mga kaibigan, good or bad publicity is good publicity. So kung may mga basher ka, magpasalamat ka kasi sila nagpapalakas sa iyo. Engagement. Sila nagbibigay ng challenge sa iyo. 'Di ba? Kaya kung nung tinignan ko yung yung nature nung tong setup ninyo, kung paano niyo tulungan yung mga sabi ko, parehas kami ni Kong nung ginagawa. Kasi ang dami ko na po natulungan. OFW po, mga umuwi na. Wow. Nagnegosyo na sila for good. That's good. Naturuan ko magchicharon. Kasi ang dami po nagtuturo sa YouTube talaga. Marami po. Pero pag ginawa mo na yon, hindi na po ganun yung kalalabasan. Kasi may tinatago silang. Isa lang sa pagchicharon po, may mamiss ka lang dyan na isang step, palpak ka na. Ganun po nangyari. So, ang nangyari po, sa abroad pa lang, nagtatawagan na kami, tinuturuan ko sila. Pag uwi nila, Mang Doming, ready na po ako. Sige, go! Ang chicharon talaga, pag isabay mo paglagay, talagang nagdidikit-dikit. Yes po. Pero kung isa-isahin mo yan, hindi magdidikit. Hindi magdidikit. So, yun yung kaibahan. Lahat kinikwento ni Sir. Yan yung sikreto dyan. Kasi pag sinabay mo, magdidikit-dikit. Ang may napansin din kasi ako kung na kahit pares po tayo, let's say for example, pares tayo kusinero. Pares natin alam yung recipe na yun. Pero iba pa rin talaga yung kalalabasan ng luto mo sa luto niyo. Procedure yan. Yes po. Procedure. Kahit alam mo yung ingredients, pareho. Kaya lang, ano bang uunahin mo? Anong isusunod mo? Step by step. Kaya masasabi natin na yung luto ng lola, luto ni nanay, iba po talaga. Hindi mo talaga kayang gayahin. Karang ganun. May iba at iba talagang lalabas. Kahit ipilit mo na gayahin. Alam mo, Doming, talagang malakas ang appeal ng barbecue mo kasi ang sama ng tingin ni Joe at saka ni... Natutuwa na sila. Pero at saka ni Betty. Yung ganyan... Betty, mamaya ka na kumuha. Yung ganyan po bang size, bilao size, magkano naman po yung ganyan? Ito pa yung 50 pieces, 1,450 po. 1,450, 50 pieces. Meron pa po bang mas small dyan? 50 na po yung sagad kasi hindi na siya stackable. Lalaki siya ng todo eh. Kaya, pero ang dinidevelop po sa akin kung ni DTI, gagraduate na po kami sa 30, inaayos po nila yung packaging ko, magiging ganito na po kami. Magiging box type na siya. Tapos nandun na, parang first in the Philippines na nakabox yung pero barbecue. dapat, kung nakabox yan, kailangan na meron talagang singawan. Lamination na aluminum foil. Ay, ano lang po ito kung this is prototype. Kung saan lalagay lang yung mga may foil po sa loob. Yun Saka wax paper. Pero yung loob, pwedeng wax paper, pwede rin ganito. Yes po. No, kasi absorbent ito eh. Yes po. Pag na-absorb na yung lasa, ito nang kakainin mo. Yung karton na. Ang gagawin namin doon kung foil yung kahit sa loob. yung wax paper, medyo tagilid pa yon kasi nag-absorb yon. Pero pag aluminum foil, ipalaminate mo yan ng aluminum foil. Opo. Then talagang mamimaintain yung integrity ng lasa. Ang gagawin namin dyan kung pagkabukas nila, may message na agad doon sa wax paper na sayang pera mo.
Parang ganun. De, pagbukas dito, sisigaw ka agad, salamat! Tinangkilik niyo si Mang Doming. Iba kasi yung atake talaga. Opo, ano yung nature po kasi ng Pilipino yung yung matigas talaga yung ulo natin mga Pilipino. Kapag Ano po bawal yung tagline? umiigan, ayun sa amin ang tagline po talaga namin yung kapag di masarap, Mang Doming's Barbecue yan. Ano. Pero yun iba rin kong, walang kasing sarap daw dapat. Ay, nadagit kasi kong. Yeah. Dito po sa atin, sa store natin, merong mga meals, di ba? Yes po. Ilan naman po yung barbecue noon kapag may rice na? 80 pesos lang po yung dalawa ng rice. May salsa na rin pong kasama. Kaya paborito po ng mga estudyante. Malapit po ba kayo sa school? Tapat po. Tapat. Tapat lang. Dalawang school, tapos malapit sa munisipyo. Yung sa suka naman po natin, magkano? Parang dalawa yung natin. 85 lang po. Yung isa spicy, yung isa original. Original lang. Parehas Na fermented. 85. 75 tsaka 85. Yung original, 75. Yung spicy, 85. Daming sili. Mahalang sili. Ano pa po yung mga ino-offer natin bukod sa mga nadala natin ngayon? Karaniwan po, kapag maulan, pinapaitan po talaga. Kasi I'm from Tabuk, Kalinga eh. I'm from Kalinga, so Ilocano po ako. Talagang sabi ko, I will make sure na yung luto nung tsuhin ko, ilalagay ko doon. Which is pinapaitan. Malapit naman kami sa Mahogany, kaya doon ako kumuha ng supplies. Then, yung kuya ko naman is dating head chef ng Flavors of China, kung pwede banggitin ko. Yung restaurant. So, may nakuha siyang mga techniques ng Chinese, which is talagang maka-Chinese kasi ako pagdating sa food. So, talaga yung technique nila parang parang ang galing. Sabi ko, na-amaze ako sa techniques nila. Kasi ang tagal, ang daming process. Pero pag nagawa mo, parang ito yung kinain ko sa restaurant. Yun, doon ko parang gusto ko ipakain naman sa, ang liit lang po ng bayan namin, pero may makikita kang Chinese style na gano'n. Ang sarap sa pakiramdam ko kapag sinabi, uy, ibang-iba. Yun. Parang sa mall lang nila nakakain, pero dito, nakakain nila kahit hindi kalakihan yung tindahan namin, nakakain nila. Yan kung, tinawag ko po yun ng Mang Doming's Rice. 180 pesos only. Wow. Laki ng cheese. May quarter. May quarter na. Liempo. Pwede ka pa magpalit ng liempo, pwede magpalit ng chicken, pwede ka magpalit ng bangus. Pwede kang maghanap ng main mo. Tapos may fried rice, may egg, may chop suey ka na, then may bagnet. Dapat mag-branch out ka na talaga. Dito dapat ganda. Before you go into franchising, you should have on your own at least sa Cavite lang mga 4 na branches. Yes po, prototype ko. Para nang sa ganon, may makikita sila, medyo tinatangkilik. Like sa Dasmariñas, maglagay ka kasi ang laki ng population ng Dasmariñas. Yes po. Yes diba? po. Kawit, Target. Cavite, maglagay ka. Indang. Ano pa ba ibang mga bayan dyan? Imus po, Indang. Imus, Sa Imus. or Bacoor. Yes, po. Laki ng population din ng Bacoor. So, yan, maglagay ka ng mga branches dyan before you go into franchising. Yes po. Oo. Parang ang ginawa ko kung talagang 2018 pa lang, hindi pa necessary na gumawa ako ng komisary, pero yun na po talaga ginawa ko. Doon ko na talaga binuhos kahit papano, kahit may pera kami na konti. Sabi ko paggawa na ng komisary dyan para... Kasi pag wala pong komisary kong, parang unsanitized mag-prepare sa store. Totoo yan. Totoo. Ang dungis. So, kailangan may komisary ka, Yes, a lot of stainless steel table. Yes po, kompleto na po si Diba? stainless. Para yes. lang sa ganun. At saka, pagpasok mo, kailangan na meron kang air curtain. Ayun po. Tapos meron kang UV light para yung mga trabahante pagpasok medyo tanggal lahat ng Sanitized. bakterya. Ba, napakabilis ng oras. No? Napakabilis ang oras ko. Pag barbecue ang pag-uusapan pala. Kahit 3 oras, hindi na ubus. Anyway, ang dami ng mga comments ngayon. Yes, ang comments ay hatid na ni Andres Olivacio Jr. Yes! Good morning, Kombucha and Binibining Joanna! Galing kay Erlinda Bachiller, Julio Luna, Emma Radaha, Janice Arlos, Redmond Panga Palmea, Mico Flores, Perlita Vargas, Judelin Pungol, Adel Velasco, Gelay Sandino, and Joy Montero. Happy birthday, Kimberly Shin Balyado. Ayan, ang may bahay ni Sir Ox Balyado. Josephine Tuason Parayan, kakagutom naman po. Mang Domeng, sakto, wala pa po kaming ulam dito. Tigtignan ko, barbecue mo po.
Sarap naman. Swerte naman ang asawa mo po, Mang Domeng, kasi magaling ka po magluto ng barbecue. Ayan. Irene Cervantes, usapang barbecue. Masarap yan. Isa sa mga paborito ng Pinoy. Tara na at manood. Tiyak, madami tayong matututunan dito. Wow, nakakabilib po kayo, Mang Domeng. Pag sa Diyos talaga natin ipinagkatiwala, magiging smooth ang lahat. Nakakahanga po ang determinasyon po ninyo. Janice Arlos, ang ganda naman ng kwento niya. Nakaka-inspire. Susan Angeles, bagay na bagay yan sa mga handaan. Hindi na kailangan magpatigas ng uling. Ang hirap naman maghanap rin ng baboy at magpalasa. When ipanag ang sarap ng barbecue, ang sikreto lang nasa pagmamarinade. Madali din inegosyo pero ang hirap kasi ibababad sa init. Ayan, Jolet Reyes, ang galing naman ng kwento nyo, Mang Domeng. Sana po makapag-inspire pa po kayo ng marami at mabigyan ng maraming trabaho. Jessica Joy Lagera, galing ng dating, galing sa dating, ano yan? Kayo lang mag-asawa ngayon, madami na kayong tao. Nako, mag-ingat kayo, Mang Inasal. Topper Elikay, bagay sa inuman. Pwede rin pang ulam. Perfect talaga ang barbecue sa lahat ng handaan. Kel de Guzman, sikat sa Kabitayan. Hello po, Mang Domeng. Shira Lesias, ang sarap niyan, barbecue, napakaganda ng istorya. Very inspiring yan ang ating mga komento this Monday morning. Back to Studio 2, Sir Kombuch and Binibining Joanna. Sikat pala talaga. Ayan sir, baka may mga gusto pa po kayong sabihin. Anyayahan niyo po sila na tangkilikin ang ating mga produkto. Paano ba? Inaanyayahan namin lahat, no. Maraming salamat also for the opportunity kong ma'am sa buong staff kasi this is the first time talaga na ang ginawa kasi ko talaga kong na marketing is zero marketing at all noong nag-umpisa. Kung may papaliwanag ko to, ang ginawa ko po talaga doon, hindi po talaga ako nag-effort sa marketing and ginawa ko po siyang traditional way na talagang word of mouth pa rin para mas organic yung karamihan. Para by time na mag-franchise, hindi matatalo yung franchisee. Then also, inaanyayaan ko po mga taga Cavite, Las Piñas, Manila. Papunta na po kami dyan ng 2025. Dadayuhin po namin kayo at papalaganapin po namin na sa maliit po na bayan ng GMA Cavite, meron pong nagtatagong hindi masarap na barbecue, which is kinikilalang Cavite's #2 barbecue. Papunta na kami dyan, abangan nyo po kami. Yan. Ginagamit ni Doming yung child psychology. Oo nga po, diba? Bawal mag-subscribe. Hindi, masarap. Bawal mag-subscribe. Oo. Ito, subukan mo nga ito kung lalakas ka. Bawal kumain. Bawal kumain ng Doming's Barbecue. Subukan mo nga. Lalong lalakas yan. Ano bang tagline ng chicharon? Wala naman. Wala pa. And then, ang pangalan nito before is WTF. Which is, what the fuck? Pinalitan ko lang po kasi baka hindi po ma-approve. Kasi Dapat pala. Maganda yun. yes po. What the fuck? Actually, ang dami pong ang dami natuwa. Kasi may logo na po siya sa sarili, WTF nakalagay. Kasi ang pagkakaalam doon pag WTF, pag millennials tsaka mga Gen Z, alam na po nila yung meaning nun pero hindi nila alam what the fat premium chicharon. Yan nakalagay po. Yeah. So, okay naman yung Mang Doming's. Hindi naman mabantot. Pinoy na Pinoy Mang naman. Doming's chicharon. Oh, Masarap naman eh. Oo, Tsaka kung naka-IPO na rin po kami. Yung Mang Doming's. Yes po. So, sa dami ng Doming's sa Pilipinas, Yes, po. isipin mo, na-approve pa kayo? Oo nga po eh. Doon na rin po kami nagulat eh. Kasi, kumbaga para kung hindi pala binibigyan ng halaga masyado yung pag-IPO. Which is kami, commitment po namin yan sa magiging mga franchises namin na pag pumasok kayo, in-invest nyo yung pera nyo, which is very, very important, hard-earned money ninyo. Pag binigyan nyo sa amin yan, aalagaan namin yan. Okay. So ngayon, ito na yung inaabangan ng ating mga viewers and listeners. Yes. Aside sa Mang Doming's, no? Na bawal mag-subscribe. Hindi masarap. Eto na, ang hulaan mo ang kapital ko with Andres Bonifacio Jr. Yes! Napakaganda ng istorya nito. Ang ating lucky caller manggagaling from Quezon City, Janice Alos! Ayan, natawagan ka na rin sa wakas!
Magandang umaga sa'yo, Janice! Good morning po. Ayan, Janice! Okay, namamalengke ka ba? Apo. Ayan! Naku, baka mahulaan mo to. Okay, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Sir Joey Nunat, ni Mang Domeng sa pagsisimula ng kanilang Mang Domeng's Barbecue! 20,000 po. 20,000 pesos! Nako, makakuha mo kaya? Magkano? 20,000! Makakuha mo kaya? May tip na mga kanina eh. Sayang, hindi kayo nakinig eh. 9,400 pesos! Joanna, itanong mo na. Mang Domeng, magkano ang paunang kapital? Kailangan matapos. Yeah. Okay. 750 pesos. Sayang. 3 kilong ano eh. 3 kilong pork lang po. Pork lang yung simula. Kaya sabi ko, naku, mahulaan ito ngayon. Kung nakikinig. Yeah. Diba? So, hindi nakinig. Yung 20,000 pang 15 kilos. Magkano na magiging hulaan mo? Natatawa pa rin na kay Kuya Joe. Kung ano kasi ni Kuya Joe pag stress. Kaya naman bukas, 9,600 pesos na ang pwedeng mapalagunan dito sa hulaan mo. Ang kapital ko, back to station 2 sa Compulsion Binibining Joanna. Tato ka, sir. Nagulat siya eh. Ayan, pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Pinakauna is matuto tayo ng technical. Kailangan hindi tayo ma-overwhelm doon sa dami ng produktong i-offer natin. Kung tawagin to sa food businesses, magkaroon tayo ng hero product. Hero product, ibig sabihin, doon ka lang makikilala. Yun yung pagtibayin mo. Then, magpa-follow yon kapag naghanap na, nakapag-build ka na ng credibility doon sa mga customers. Magpa-follow na lahat ng mga, ng mga produkto. So, ang binibenta kasi natin dito experience, not only our product and our credibility. Kasi yun yung pinakamahalaga kasi value for money, credibility is value for money. So yun talaga ang pinaka-importante. Marami kang pwedeng ibenta, marami kang pwedeng pagkunan ng mga recipe. Overwhelming na nga akong sobrang dami makuha. Pero yung credibility mo as a person, kung paano mo pahalagahan yung pera ng ibang tao, malaki o maliit, then definitely, yun yung magiging bentahe mo through your business. Wow! So, this is your chance to greet kung sinong i-greet mo. Unang-una, siyempre, yung mahal na mong sa buhay. Kung papunta pa lang ako rito, dami na nag-message. Binabati ko, especially sa wife ko, hindi naman talaga magiging possible lahat ng business na to kasi ang galing humawak ng pera ng misis ko. Yun yung pinaka-the best na nangyari sa amin. Kung magaling kasi si misis talagang walang kawala talaga yung kita ng negosyo. Siya kasi talaga yung nagpapaikot mostly. Sa akin lang yung medyo yung talento yung sa akin. Kay Marilu Magbanwa, I love you, mama. Yan. Yan, ang cheesy. Sa mga anak ko, Magbanwa, Arboleda family, and also Villamor family. Sa lahat po ng taga GMA Cavite. Sa lahat po ng taga Maguyam Silang Cavite. And sa mga kasama ko po sa grupo ng RPH. And also sa haircut ko ngayon. Ay. Sa Powerful! sa barbers, ang ganda ang gupit ko ngayon. Anong barbershop yun? Para puntahan ko rin. Southside Barbers, yan. Southside Barbers. Yan. Ganito rin sila kung nagbibigayan din kami ng suggestion para lumaki din sila. So, ganun din ang namin. And also, sa sa mga taga-DTI, sobrang laking tulong po binibigay nyo sa amin sa mga maliliit na mga negosyante, kay Ma'am Juliet, kay Ma'am Alan, and also kay Sir Romel. Grabe yung tulong kasi hindi naman kami mapapansin nila kung hindi kami binigay dito. Kaya sabi ko nung nagbigay po ng doon kung sinong willing, taas agad ako ng kamay, wala pang segundo. Sabi ko kaya ko yan. Sabi ko maharap ako kay Kong knowing na tinitingala ako si Kong as a congressman before. Thank you. Talagang nanonood ako ng mga bakbakan niya dati sa plenary. Kasi medyo aware ako sa current events tsaka kasi yun yung pinanggagalingan natin ng everyday life natin
pag alam natin yung nangyayari sa paligid natin. And also sa aming mayor, si Mayor Echevarria Torres, sobrang laki rin ng suporta sa amin. And kila Konsehal Mike, sa mga ate, kuya, na mga kapatid natin sa Aguila, maraming salamat sa suporta. Kasi kung every time na meron kami, sa akin kumukuha ng pagkain eh. Kaya, kumbaga na-set ko na yung expectation nila na kapag merong mga gatherings sa akin na kumukuha, which is na-appreciate ko naman. Malaking bagay yan. Opo, malaking ilan bagay ba members ng ating mga kuya at ate dyan? Palabas na po kami ng 100 plus kung... Iisipin mo naman yan. Times 2 yan. Yes po. So, 500 barbecues yan. Opo. But alam mo ba, ang hindi mo lang alam, di ba, bago pa lang yung Facebook noon. Yes po. Di ba, nag-post ka ng 300 barbecue na naubos. Hindi mo alam na yung ating Panginoon, yung nanood ng Facebook na yon, pati yung amoy na amoy nila. Thank you po. Kaya siguro ang daming nag-react kasi, wow, ibang klaseng barbecue ito. Sa Facebook lang, naamoy namin. Till now po akong talaga nagpapasalamat ka ako talaga dyan kasi minsan kapag nagda-drive ka lang, thank you talaga, thank you. Kasi ang hiniling ko talaga sa kanya ko, alisin niyo po ako sa BPO. Pag nilagay niyo ako sa pagluluto, gagawin ko talaga lahat. At ginawa naman. Opo. So, siyempre, kailangan pasalamatin natin ang Panginoong Diyos. And kami naman dito sa programang ProPinoy ay talagang gusto namin tumulong sa lahat ng mga negosyante dito sa Pilipinas, yung mga lalong-lalo na yung mga MSMEs, dahil ito yung backbone ng ating ekonomiya. Yes po. Ito ang magbibigay ng magandang trabaho sa ating mga kababayan para naman mabawasan natin yung ayuda. 600 billion yung ayuda. Di ba? Sana magkakaroon din ng ayuda yung mga MSMEs. Ibig sabihin, ang pangarap ko ay papautangin natin yung MSMEs 10 years to pay, walang interest. Sarap. Di ba? Para na sa ganun, talagang mabilis yung pag-uunlad ng kanilang negosyo. At aalagaan nila yon. Yes. Ganda po nun, ganda. Sa huli na lang, sir, yung mga produkto po ba natin available sa Grab, Foodpanda? Grab po, inayos na po namin. Meron ng... Pero sa Facebook natin, tuloy-tuloy pa rin. po Pwede yan. silang umorder doon. Yan, Lalamove. Meron po. Meron naman mga admin na sumasagot. Okay po. Maraming salamat, sir. Ma'am, ako po dapat magpasalamat sa sobrang malaking karangalan yun nandito. Makita ko lang yung mukha ko sa TV. Kasi first time ko Anyway, nasa YouTube naman din yan. Aside from nasa Facebook. Pwedeng mag-like ka. Pwede bang i-replay mo ng i-replay yan? Para actually po, pinaano ko na. Bago pa po ako dumating dito, inano ko na po lahat ng mga attachment nung na sa YouTube ko, sa Facebook ko, sa page nung na manood kayo. Hopefully, mag sila lahat. Ayan po yung ko. Yan rin po yung komisari ko. Wow. Napakalinis ng komisari. Malinis. All stainless na po siya. Okay. Thank you so much po ulit. Salamat po. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Mang Doming's Barbecue, Filipino and Chinese Food Comforts ni Mr. Alpin Mang Doming at Dominic Magbanwa. Bukas, usapang agrikultura tayo dahil ang masarap na kaong naman na business ang inyong matutunghayan sa programang 2 taon nang nagpapakilala ng mga naiibang stories of success. Kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Monday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, chicharon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Pinoy, ito na ang ating panahon.